Isang babae ang nakoma matapos maaksidente sa kotse at dinala sa ospital. Hindi niya inaasahan na aktor na gumagamot sa kanya ay ang kanyang fiancé na hindi pa niya nakikilala. Sa isang siya pa lang, bumagsak na siya sa gwapong mukha nito. Ang single na babae tila tinamaan ng pana ni Cupido. Ang pangalan niya ay Sujin Bae, isang sikat na bituin sidif. Ang lalaki ay si Zhu Xiun, isang batang at mahusay na doktor. Ang dalawang tao lang koneksyon sa isa't isa ay magiging mag-asawa. Bukod pa rito, pareho silang tutol sa arayas na ito. Sa araw ng pagtatakda ng petsa ng kasal, dumating ang mga magulang. Ang lalaki at babae lamang ang wala, ngunit hindi sila nag-aalala. Sa ganoong paraan, itinakda ang kasal na ito. Matapos mag-shoot si Sujin Bae, nakita niya ang katrabaho na si Xu Jiawei na pinapalibutan ng mga fans. Agad niyang pinindot ang accelerator at umalis. Pagkatapos, bumilis ng husto ang kanyang sasakyan kaya nagkaroon ng aksidente. Dinala siya sa ospital kung saan nagtatrabaho si Zhu Xiun. Matapos operahan si Sujin Bae, hinanap ni Zhu Xiun ang balita tungkol sa kanya sa opisina. Dahil dito, nakita siya ng kanyang katrabaho at binabalaan siyang magnat sa kanyang pagkato. Huwag siyang mag-alala sa mga magagandang babae. Gabi, nang tingnan ni Zhu Xiun ang mga pasyente, dumaan siya sa kwarto ni Sujin Bae. Hindi niya alam kung anong pwersa ang nagtulak sa kanya na pumasok. Sa kanyang pagiging walang malay, nakita ni Sujin Bae ang lalaking Diyos at agad niyang hinila ito at hinalikan. Sa kabila ng pagkakahati ng maskara, nagpula ang mukha ni Zhu Xiun at bumilis ang tibok ng puso niya. Pagkagising, tumingin siya sa salamin at nakita ang pek sa kanyang noo. Umiiyak at sumigaw na nasira na kanyang ganda. Hanggang sa bigla niyang makita ang marka ng lipstick sa maskara, naalala niya ang hindi inaasahang halik noong nakaraang gabi. Nawala ang kanyang unang halik at saktong dumating si Zhu Xiun sa kwarto para mag-check up. Nang makita ni Sujin Bae si Zhu Xiun, bumilis ang tibok ng kanyang puso at dalawang personalidad ang nagtalo sa kanyang isipan. Sinasabi ng rasyonal na bahagi niya na ang nangyari kagabi ay isang aksidente lamang, ngunit ang bilis ng tibok ng kanyang puso ay hindi niya kayang itanggi. Sigurado si Sujin Bae na suko si Zhu Xiun sa ganda niya. Ngunit, hindi niya inaasahan na kalmado ang ekspresyon nito at seryoso itong sinuri ang lahat ng bagay. Kahit na inilabas niya ang kanyang trump card, nanatiling kalmado ang kalaban at walang emosyon. Sa huli, hindi na siya nakapagpigil at nagtanong tungkol sa nangyari gabi. Nakita ni Mama Su ang balita sa TV na nasugatan ang kanyang anak, kaya nag-alala siya at tumawag para magtanong. Sa kanilang usapan, binanggit niya ang kanyang fiancé na si Zhu Xiun na isang mahusay na surgeon. Pamilyar sa pandinig ni Sujin Bae ang pangalang iyon at lumingon siya upang tingnan pormasyon sa headboard ng kama. Nasa card na may pangalan ng doktor ang tatlong salita na Zhu Xiun, agad niya itong nakilala, kaya pala napakasalbahe ng ugali nito. Lihim na nanumpa si Sujin Bae na aalin niya ang tunay na mukha nito na nakatago sa ilalim maskara. Kaya lihim niyang sinundan si Zhu Xiun sa pisina nito, ngunit hindi niya asahan na makikita niya itong nagbihis. Nahihiyang nagilan si Sujin Bae sa kanyang kinatatayuan, at nang nagkatinginan silang dalawa, dumating ang nurse. Nagpasya siyang gumanti sa kanya, ngunit medyo kakaiba ang paraan. Nais niyang akitin ito sa kanyang walang hanggang kariktan at pagkatapos ay palalayasin siya. Ngunit binigyan lang siya ng manager ng 3 araw para magulo dahil hindi niya alam kung anong tipo ang gusto ni Zhu Xiun. Kaya, maaari lang siyang manghula. Sa unang araw, nagbihis siya bilang isang simple at inosenteng dalaga at nagbisikleta sa harap niya. Kinabukasan, naging isang batang kapitbahay siya na nagmamalasakit sa mga matatanda. Matapos mabigo, ginamit niya ang kanyang trump card at nagbihis siya ng sexy para maghatid ng gabi-gabi na merienda. Nang makita niya ang kanyang fiancé na nagpapacute, talagang nahuli siya ni Zhu Xiun. Ngunit, sa susunod na segundo, sinabi niya, hindi ako sanay kumain sa gabi. Pagkatapos ng trabaho, pumunta ang kanyang nakatatandang kapatid upang maglaro ng chess. Sa kanilang paglalaro ng chess, pinapayuhan siya ng kanyang kapatid na magpakasal. Umuo na ang pamilya Su, tahimik lang si Zhu Xiun at hindi nagsalita. Mabilis na lumipas ang 3 araw, at hindi pa rin nakuha ni Sujin Bae si Zhu Xiun. Sa halip, sumabog ang iskandalo ng kanyang relasyon sa katrabahong si Xu Jiawei na nakasakay sa kotse kasama niya. Tinanong siya ng manager kung ano ang nangyari. Nagkunwari si Sujin Bae na inosente at kawawa. Sabi niya, tinutulungan lang niya si Xu Jiawei na makatakas. Hindi niya naisipang malalim. Dinala ni Xu Jiawei ang mga paparazzi para bumisita sa ospital. Gusto niyang samantalahin ang iskandalo para sumikat. Ngunit, sa kasamaang palad, narinig ni Zhu Xiun ang kanilang plano. Hinila ni Zhu Xiun si Sujin Bae at nagtago sila sa bodega. Medyo kinakabahan si Zhu Xiun nang mag-isa sila. Biglang may bumagsak na gagamba mula sa itaas. Natakot siya at mahigpit na humawak sa rak sa likod niya. Nang balutin ito ni Sujin Bae ng papel, nakahinga siya ng maluwag. Ipinakita ni Xu Jiawei kay Sujin Bae ang trending topic sa internet. Nakaramdam siya ng matinding pagsisisi dahil sa gulo na idinulot niya. Ngunit habang nag-uusap sila, pumasok si Zhu Xiun upang ipaalam kay Sujin Bae na maaari na siyang lumabas ng ospital. Ngunit ayaw pa niyang umalis. Bigla niyang naalala ang sinabi ng manager na gusto ng mga lalaki na nagsiselos. Kaya, sinasadya niyang magpatulong kay Xu Jiawei na pakainin siya. Gusto niyang asarin si Zhu Xiun, ngunit umalis lang ito nang walang pakiramdam. Sa tanghalian, nakita ng kanyang katrabaho na puro gulay lang ang kakain ni Zhu Xiun. Nagsimula silang magsismisan. Sa gabi, habang nagbabantay, nakita ni Zhu Xiun ang isang babae na
na mukhang luko-lukong may dalang balde. Nag-alala siya na sasaktan niya si Sujinbe. Mabilis niyang inutusan ang nurse na tawagin ang doktor. Ngunit huli na ang lahat, binuhusan ng tura si Sujinbe. Nalaman niyang ang babae ay isang baliw na fan ni Sujayaway. Nang makita niya ang balita sa online, nabaliw siya. Sa halip na protektahan siya, sinabi ni Zaoxion na nagdulot siya ng gulo sa ospital. Sinabihan niya itong mag-check out agad, o kung hindi, kakanselahin niya kanilang engagement. Labis na nasaktan ang pagmamataas ni Sujinbe. Mabilis siyang bumalik sa kwarto para mag-empake at nagkita silang dalawa sa hallway ng ospital. Ang dalawang taong kamakailan lang ay engaged ay nagbatuhan ng mga panlalait. Pagkatapos, umalis sila ng hindi masaya. Ngunit hindi niya inaasahan na hampaalis si Sujinbe. Biglang nabali ang kanyang high heels. Dahil dito, nasprain ang kanyang paa at walang kamalay-malay na lumapit si Zaoxion upang tulungan siya. Galit na tinanggal ni Sujinbe ang sirang sapatos. Lumabas siya ng ospital nang hindi lumingon. Pagka-uwi niya sa bahay, inalis niya ang kanyang pagpapanggap. Nagsimula siyang malungkot na umiyak. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang may kumatok sa pinto. Ang dumating ay si Zaoxion. Sa pagkakaong ito, wala na mukha ni Zaoxion ang kanyang malamig na ekspresyon. Tahimik na nilagyan ni Zaoxion ng gamot ang paa ni Sujinbe. Naramdaman ni Sujinbe na medyo natutuwa siya. Nagtanong siya sa kanya kung tatanggapin ba nito ang isang asawa na nasa industriya ng entertainment. Matapos makuha ang sagot na gusto niya, masaya siyang inanyayahan si Zaoxion na manatili para uminom ng tsaa. Busy siya sa pagkuha ng mga sangkap para sa tsaa. Nang lumingon siya, wala na si Zaoxion. Parang hindi siya dumating. Mukhang mahirap pa ring tunawin ang malaking yelo na ito. Kaya, humingi siya ng tulong sa kanyang manager. Tinanong niya kung paano niya mapapaibig si Zaoxion. Sinabihan lang siya ng manager na hayaan na lang ang mga bagay na mangyari ng natural. Binago ni Sujinbe ang kanyang diskarte sa pag-ibig. Nagsimula siyang magpadala ng mga regalo kay Zaoxion. Paminsan-minsan, ibinabahagi niya ang kanyang buhay sa kanya. Unti-unti, mas madalas silang nag-uusap. Ang binhi ng pag-ibig ay hindi inaasahan na umusbong. Ngunit hindi niya inaasahan na ang karera ni Sujinbe ay tatama ng matindi. Sa katunayan, habang nagsushooting siya ng pelikula, pumunta ang kanyang katrabahong si Gao Zitong para makipag-ensayo sa kanya. Hiniling niya na sampalin siya ng malakas ni Sujinbe sa eksena. Ngunit hindi siya sumunod ng paulit-ulit. Kaya, kinailangan ni Sujinbe na sampalin siya ng malakas ng ilang beses. Sa huli, namaga ang mukha nito. Pinalaki ng media ang insidente. Nag-post sila ng mga negatibong impormasyon na nagsasabing inaapi niya ang kanyang nakababatang kasamahan sa set. Dahil dito, nawasak ang mukha ni Gao Zitong. Agad na nagsimulang batikusin siya ng mga netizen na hindi alam ang katotohanan. Tinawag siyang masamang babae, matapos makita ni Zaoxion ang balita sa online. Nag-alala siyang tumawag sa kanya. Nadala si Sujinbe ng kanyang emosyon. Hindi pa siya nakakaisang salita, nawala na siya ng malay. Nag-alala si Zaoxion at tumakbo sa bahay niya. Nang buhatin niya siya sa kama, natagpuan niya ang isang anting-anting sa ilalim ng unan niya. Mayroon din siyang eksaktong pareho. Espesyal na kinuha ito ng kanyang ina sa isang templo para sa kanya. Isa para sa kanya at ang isa ay para sa kanyang magiging asawa. Matapos uminom ng gamot, umalis agad si Zaoxion. Nagkunwari si Sujinbe na hindi pa siya kumakain buong araw. Maaari ba siyang gumawa ng pagkain para sa kanya? Ngunit walang sinabi si Zaoxion at umalis. Lubhang nadismaya si Sujinbe. Hinanap niya ang buong bahay ngunit walang makitang makakain. Sa sandaling nagugutom na siya, dinala ni Zaoxion ang hapunan. Sa wakas, nakakain din si Sujinbe puso. Pagkatapos ay tahimik niyang pinanood si Zaoxion na naglilinis ng bahay. Bigla siyang nakaramdam ng pagmamahal na hindi niya pa nararamdaman kailanman. Lalo siyang nahulog kay Zaoxion. Sa huli, hindi niya namalayan na nakatulog na siya. Mahigpit niyang hinawakan kamay nito at hindi ito binitawan. Nang magising siya, manhid ng paa ni Zaoxion. Nang umalis ito, inalok niya siyang umuwi kasama siya bilang kanyang fiancé. Hindi magkamayaw sa tuwa si Sujinbe. Ngunit nagkunwari pa rin siyang mahirap pumili. Sinabi niya na kailangan niyang mag-isip ng kaunti. Sinabi ni Zaoxion na kailangan niyang sagutin bago mag-alas 12 ng tanghali sa Biyernes. Sa lalong madaling panahon, may mga pagbabago sa kwento ni Sujinbe na sinaktan niya ang isang tao. Lahat ng tao sa set ay nagpatunay para sa kanya. Nakatanggap din si Gao Zitong ng karapat-dapat niyang parusa. Nagsimulang iwasan siya ng kanyang mga katrabaho sa set dahil masyado siyang tuso. Dahil sa mga pagkakaintindihan, nagtuon na lang siya sa pag-arte. Ang mga salitang ito ay pinuri ng lahat. Nahihiyang yumuko si Gao Zitong. Ang bagong pelikula ni Sujinbe ay matagumpay na natapos noong Biyernes. Ngunit sa panahong ito, hindi siya nagpadala ng isang mensahe si Zaoxion. Taimtim siyang nakatingin sa telepono, ngunit hindi niya nakuha ang gusto niya. Sa kabilang banda, hinihintay din ni Zaoxion ang sagot ni Sujinbe. Wala sa kanilang dalawa ang nagkusa na makipag-ugnayan sa isa't-isa. Matapos mag-isip ng buong araw, sa wakas ay gumawa siya ng desisyon. Sa unang pagkakataon, dinala ni Zaoxion ang kanyang fiancé sa bahay upang sambahin ang aninun. Malugod siyang tinanggap ng buong pamilya. Ngunit sa susunod na segundo, dahil sa isang konang Rosie, anyang kapatid na babae na lumaspot ay nagkarma sa presyo sa kanyang giging hipa. Nangyari na nang bumili sila ng matamis at sarap na waffle na pinakagusto ng kanilang lola. Nakita ni Sujin ang Rosie, kaya niling niya si Zaoxion na bilhin ito para sa kanya.
Nang makita ng kanyang kapatid na babae na binibigyan ng kanyang hipag ang lola ng waffle, nakala niya na para sa kanya ang rose cake na hawak ng kanyang kuya. Ngunit hindi niya inaasahan na itatago ito ni Zoshyun. Naramdaman ng kanyang kapatid na babae na hindi na siya ang pinakamamahal na tao ng kanyang kuya. Labing nabalisa at matapos silang umalis, nagreklamo siya sa kanyang lola. Ipinaalala ng katulong na malinis na ang kwarto. Inakala ni Sujinbe na magkasama silang matutulog, kaya medyo nahihiya siya. Dali-daling ipinaliwanag ng katulong na ang kwarto niya ay nasa tapat. Dagdag pa ni Zoshyun, halatang nag-iisip ka ng sobra. Pagbalik sa kwarto, nag-aalala si Sujinbe kung bibigyan ba niya ng candy ang kapatid na babae ni Zoshyun. Ngunit sa pag-iisip na ito ang unang regalo na ibinigay ni Zoshyun sa kanya. Talagang nag-aalangan si Sujinbe, kaya binuksan niya ito at kinain. Tunay na masarap, dumating si Zoshyun upang ipaat sa kanya at sinabihan siyang maging masunurin sa bahay at huwag gumawa ng gulo. Hindi niya inaasahang biglang may isinubo sa kanyang bibig na isang piraso ng cake. Ang nakababatang kapatid na babae na nasa labas ng bintana ay nagalit nang makita ang eksenang ito. Pagkatapos kumpirmahin na umalis na ang kanyang kuya, nagpa siyang bigyan ng leksyon ang magiging hipag na ito. Nagkataon naman na nasugatan sa kamay ang chef sa bahay, kaya hiniling niya sa kanyang lola na utusan si Sujinbe na magluto. Nahirapan ang isang malaking bituin na hindi kailanman naghugas ng kamay sa tubig bago. Si Sujinbe ay parang pato na nakatayo sa ilalim ng gabay mula sa malayo ng kanyang manager. Pagkatapos ng abalang paglalaro sa loob ng kalahating araw, sa wakas ay nakagawa siya ng isang malaking mesa ng pagkain. Ngunit nang dumating ang pamilya ni Zhao, silang lahat ay natigilan. Lumalabas na bago ang pag-aalay sa mga ninuno, nagpapalipas muna ang lola. Lalo na bukas na ang pag-aalay sa mga ninuno. Ngunit ngayon ay naluto na lahat ng mga alay ni Sujinbe. Nang malaman niyang nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali, daling humingi ng tawad si Sujinbe sa lola. Ang nakakatuwang nakababatang kapatid na babae ay nakatayo sa tabi at nagdagdag pa ng apoy. Hindi niya inaasahan na tatayo si Zoshyun upang ipagtanggol siya. Hindi dapat sisihin ang isang taong walang alam at pumayag ang kanyang kuya at lola na patawarin si Sujinbe. Kinagabihan, Zoshyun mismo ang kumilos, naghanda ng mga alay para sa pagsamba sa mga ninuno sa susunod na araw. Si Sujinbe ay naghihikayat sa tabi niya. Ang lola ay tuwang-tuwa na makita ang dalawa na ganoon kasinta. Ngunit ang hindi pagkakontento ng nakababatang kapatid na babae sa magiging hipag na ito ay umbot na saruro. Kinabukasan, pagkatapos magpalit ng damit si Sujinbe, naghanda siyang pumunta sa templo kasama si Zoshyun upang makilahok sa seremonya ng pagsamba sa mga ninuno. Hindi niya inaasahan na ang nakababatang kapatid na babae ay nagloko at sadyang ibinuhos ang kape sa kanyang damit. Si Zoshyun ay walang magawa kundi bumalik sa bahay kasama si Sujinbe upang magpalit damit, ngunit sa kabila ng seryosong pinaalalahanan siya na dapat ay maging matino. Akala niya ay magbabago ang kanyang nakababatang kapatid babae nang malaman nito ang kanyang pagkakamali. Hindi niya inaasahan na lalo pa siyang magiging masama. Sa templo, ang lahat ay sabi naghihintay kay Sujinbe at Zoshyun. Nang makita nilang malapit na ang tamang oras, ngunit hindi pa rin sila dumarating, isa sa mga matatanda ang pumuna kay Sujinbe dahil sa hindi niya pag-unawa sa mga patakaran. Lumalabas na inilabas ni Zoshyun ang kipao na iniwan ng kanyang ina at sakto itong kasya kay Sujinbe. Sa wakas, nakarating silang dalawa sa templo sa tamang oras. Ayon sa patakaran, dapat ay lumuhod si Sujinbe sa tabi ng nakababatang kapatid na babae. Sadyang nilagyan ng nakababatang kapatid na babae ng nick ang kanyang luhuran upang mapahiya siya sa harap ng lahat. Ang resulta ay nang siya mismo ang lumuhod, sumigaw siya sa sakit. Mabuti na lang at maaga siyang nakadiskubre, kaya pinitan niya ang unan. Ang nakababatang kapatid na babae ay parang gumawa ng sarili niyang problema. Pagkatapos nito, hinanap ni Sujinbe ang nakabatang kapatid na babae upang harapin siya. Tinanong kung saan siya nagkasala sa kanya na naging dahilan upang sadyang pahirapan siya ng nakababatang kapatid na babae ng paulit-ulit. Sinisi niya si Sujinbe dahil sa pagiging malabo sa kanyang idolo na si Sujinbe na binigyan ang kanyang kuya ng malaking sungay. Hindi alam ni Sujinbe kung tatawa ba siya o iiyak at nagmadaling ipaliwanag na wala silang relasyon kay Sujinbe. Ngunit hindi naniwala ang nakababatang kapatid na babae at sa sandaling ito, pumasok Zoshyun. Inakala ng nakababatang kapatid na babae na mayroon siyang kaagapay kaya lalo siyang naging kumpiyansa. Ang pagsisi ng kanyang kuya ay nagparamdam sa kanya ng matinding kalungkutan at galit siyang tumakbo palabas. Nagsorry si Shion kay Jinbei para sa walang sip na pag-ugali ng kanyang nakababatang kapatid na bae. Si Sujinbe ay bukas palad na nagsabi na hindi siya nag-aalala at pinayuhan pa siya ng nan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Marahil ay naiinggit ang maliit na babae, iniisip na kinuha niya ang posisyon ng maliit na prinsesa sa pamilya Zhu. Ngunit hindi sanay si Zoshyun sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Ang buhay ni Sujinbe sa pamilya Zhu ay dumadaloy ng maayos. Ang manager ay patuloy na tumatawag upang hikayatin siyang bumalik sa trabaho at lumok sa isang love variety show kasama si Sujinbe. Pinuto ni Sujinbe ang tawag at malungkot ang kanyang kalooban. Natatakot siya na siselo si Zoshyun. Pagkatapos ng isandali ng pag-aalinlangan, nagpasya siyang sabihin ito ng direkta. Pumasok sa silid ni Zoshyun na nakasuot ng bathrobe upang humiram ng hairdryer na niyang hikayati siya. Ngunit sa kasamaang palad ay pinutol siya ng kanyang kuya. Pagkatapos na umalis ang kuya na may pag-aalinlangan, si Zoshyun ay medyo hindi komportable. Akala ni Sujinbe ay kailangan niyang gumamit kaunting ka. Hindi niya inaasahan na si Zoshyun ay hindi man lang nag-alala sa mga bagay na ito at agad na pumayag at paka-alerto pa na inihatid siya pa uwi. Bago umalis, binigay na kuya ang J earrings na iniwan ng kanilang ina kay Zoshyun at sinabihan
siya nang pirmahin ang kanilang relasyon lalong madaling panahon. Tiningnan ni Soo Shion ang jade earrings sa kanyang kamay na may pag-aalinlangan. Hindi alam kung dapat ba niya itong ibigay kay Jinbei sa sandaling ito o hindi. Habang siya ay nagtatagal sa labas ng pinto, biglang binuksan ni Jinbei ang pinto. Ngunit sinabi lamang niya ang good night, hawak ang mga hikaw na nakatago sa kanyang likod at hindi niya ito ibinigay kay Jinbei. Nang natalo si Jinbei sa laro sa variety show, ayon sa patakaran, kailangan niyang tanggapin ang isang matamis na parusa kasama si Jae-wei na ubusin ang isang malaking mangkok ng isibaw sa loob ng 30 segundo. Isang kagat pa lang ni Jinbei ay naramdaman na niya ang lamig at mabilis na kinuha ni Jae-wei ang mangkok. Mag-isa niyang inubos ang isibaw at ang lahat ng naroroon ay natuwa habang ang mga mata ni Gao Zitong ay lalong naging mainggitin at may kaunting sakit sa puso. Matuloy na napansin ni Jinbei ang kanyang damdamin kaya ipinalit niya ang game card sa kanya sa susunod na round, paglikha ng isang pagkakataon para sa dalawa na magtundo. Narinig ni Soo Shion sa ospital ang mga nurse na nag-uusap tungkol sa love team ni Jinbei at Jae-wei. Agad siyang bumalik sa kanyang opisina, nilock ang pinto, sinara ang bintana at lihim na binuksan ang variety show upang manood. Nagpapanggap na wala siyang pakialam ngunit sa loob ay medyo nainis. Pagkatapos nito, nag-post siya ng balita sa kanyang personal na page na masama sa kalusugan ang pagkain ng malamig na pagkain. Pagkatapos makita ito ni Jinbei, naghinala siyang nagsiselo siya kaya lihim siyang natuwa. At sa parehong oras ay natakot siyang magalit siya kaya mabilis siyang tumawag upang ipaliwanag ang lahat ng malinaw. Si Jinbei ay hindi sinasadyang nasugatan habang nasa variety show. Kahit na nakita ng kanyang manager na nagpapanggap lang siya, hindi rin siya komportable na ilantad siya sa harap ng lahat. Magagawang mapagtulungan lamang sa kanya sa pag-arte. Ang layunin niya sa paggawa nito upang maipagmalaki sa kanyang magiging asawa. Pagkatapos matanggap ni Soo Shion ang balita, kalmado siyang nagtanong kung kaninong kuko iyon at si Jinbei ay umiyak sa sakit. Akala ni Soo Shion ay totoo ito, dala ang kahon ng gamot ay nagmamadali siyang pumunta sa bahay ni Jinbei. Ngunit ang kanyang kakayahang umarte ay talagang madaling mabunyag, hindi niya alam kung paano magpanggap na may sakit. Sinabi niyang nasugatan siya sa kanang paa, ngunit ngayon ay sinasabi niyang masakit ang kaliwang paa niya. Tinapakan niya ang kanyang nasugat ang bukong-buko, pagkatapos ay naghanda siyang umalik sa ospital. Ngunit sa paglabas niya ay nakita niya si Jae-wei na may mga bagay para bisitahin. Nakita ang magkabal at nagkaroon ng kaguluhan. Hindi na nakayanan ni Soo Shion na harangan siya sa labas ng pinto. Nakita ni Jae-wei na hindi normal ang relasyon nilang dalawa, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Sinabi niyang ang pag-ibig ng isang ordinaryong tao sa isang bituin ay hindi magkakaroon ng resulta, kaya hindi siya susuko. Ngunit si Soo Shion ay hindi isang ordinaryong tao. Hindi lang siya isang henyong doktor, siya rin ang pangalawang hepe ng pamilya Zhu. Kapag kumilos ang pamilya Zhu, magugulo ang entertainment industry. Nakita ng nakababatang kapatid na babae sa bahay ang matalik na interaksyon ni Jinbei at Jae-wei sa show, at labis siyang nainggit sa kanyang puso. Kaya naisip niya ang isang paraan upang saktan si Jinbei. Pinagsama-sama niya ang mga tagahanga upang kumuha ng litrato sa kanya kasama ibang mga lalaki at sinamantala ang kakataon upang akihin siya. Ang resulta ay nakuha lamang ang eksena ng pagbisita ni Jae-wei kay Jinbei. Nang dalhin niya ang ng litrato upang magsuong kay Soo Shion, nais niyang pigit si Jinbei na makapasok sa pamilya Zhu. Sa parehong oras, natuklas ni Jinbei sahay ang dokumento na iniwan ni Shion, kaya agad niya itong dinala sa ospital. Sa ganoong paraan, nagkita ang dalawang magkaribal sa lobby ng ospital. Sinasadya siyang pinahirapan ng nakababatang kapatid na babae. Sa gitna ng paghilaan, galit na sinabi ng nakababatang kapatid na babae ang pangalan ni Jinbei sa harap ng lahat. Agad na umakit ng hindi mabilang na mga tsismoso upang pumbot at kumuha ng litrato. Lahat ay sumisigaw na gusto nilang magpapirma at magpakuha ng litrato kama siya. Hindi inis ni Jinbei na protektahan ang nakababatang kapatid na babae sa likod. Sa sandaling ito, isang batang babae na may malubhang sakit na nakaupo sa wheelchair ang dumaan. Sa gitna ng gulat, hindi sinasadya nilang nahulog ang sombrero ng batang babae na naglantad sa kanyang walang buhok na ulo. Nagsimulang umiyak ng walang kontrol ang batang babae. Mabuti na lang at dumating ang mga security guard upang paalisin ang mga tao. Ngunit sa ganitong kaguluhan, hindi maganda para kay Jinbei na makita si Soo Shion. Ang nakababatang kapatid na babae ay hindi sumuko at palihim na ipinasok ang litrato sa pinto ng bahay ni Soo Shion. Nang matuklasan siya ni Soo Shion, hindi pa rin siya nagsisisi. Sinabi niya na inakit ni Jinbei ang kanyang idolo na si Jae-wei. Hindi niya inaasahan na si Soo Shion ay walang pakialam sa bagay na ito at mahigpit na pinagsabihan ang lihim na pag-ugali ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Pagkatapos ay hinanap niya si Jinbei upang bawiin ang kanyang mga dokumento. Sa simula, nagpanggap si Jinbei na walang alam. Pagkatapos makita na aalis na si Soo Shion, wala siyang magawa kundi ilabas ang mga dokumento. Dahan-dahan niyang inakit si Soo Shion na pumasok sa kanyang bahay. Ang biglaang malapit na pakikipag-ugnayan ay nagpatibok ng kanilang mga puso ng mas mabilis. Ang buong kapaligiran ay amoy pagkain. Mabuti na lang at nahulog sa sahig ang mga dokumento at doon lang sila tauhan. Ayaw ni Soo Shion na panatilihin ang nakababatang kapatid na babae na ito na laging gumagawa ng gulo. Maaga pa lang kinabukasan, tinawag na niya ang butler upang sunduin siya. Hindi niya inaasahan na kinakasan ay sasabihin ng kanyang kasamahan kay Soo Shion. Pagkatapos ng insidente, ang batang babae na may sakit sa cancer ay nalugmok sa depression. Palagi siyang malungkot at hindi masaya at hindi rin siya pumapayag na magpagamot. Paano makakayanan ng isang 12 tandang bawas 13 taong gulang na batang babae na may kalbo na ulo na pinag-uusapan ng lahat?
Si Zhou Xion ay pinagalitan ng department head dahil sa bagay na ito. Sinabihan siyang huwag nang makialam pa kay Su Jinbei na nagiging sanhi ng kaguluhan sa buong ospital. Hindi inaasahan na ang paliwanag ni Zhou Xion ay mas lalong magagat sa kanya. Inutusan siya ng department head na mag-isip ng paraan upang malutas ang problema ng cancer patient. Gayunpaman, ang cancer patient ay hindi kakain at umiinom sa buong araw. Kung magpapatuloy ito, tiyak na hindi kakayanin ng kanyang mahinang katawan. Sa sandaling hindi alam ni Zhou Xion kung ano ang gawin, may isang hindi inaasahang pagbabago. Hindi maiwasang lihim na matuwa si Zhou Xion. Agad siyang tumawag kay Su Jinbei at hiniling na pumunta siya sa ospital. Walang sinabi si Su Jinbei, agad niyang iniwan si Su Jiewei at umalis. Pagkatapos niyang maunawaan ang lahat, sinabi niya kay Zhou Xion na mayroon siyang paraan. Ang sikat na bituin na gusto niya ay biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ang cancer patient ay masayang-masaya na namulat ang kanyang mga mata. Sinabi niya na ang pinakagusto niya ay ang papel na prinsesa ni Su Jinbei. Ngunit ngayon na may sakit siya, hindi na siya maaaring maging isang magandang prinsesa. Isinuot ni Su Jinbei ang wig at korona sa batang babae. Pagkatapos ng ilang pag-aayos, tiningnan ng cancer patient ang kanyang sarili sa salamin. Sa wakas, Nakita rin siya ng isang maningning na ngiti at hindi na tumanggi sa paggamot. Nang matapos ang lahat, gabi na. Si Zhou Xion ay kusang loob na nag-alok na ihatid si Su Jinbei pauwi. Ang resulta ay sinabi ni Su Jinbei na hindi niya kailangan. Kung alam niya kung ano ang kanyang haharapin, tiyak na hindi siya tatanggi. Sa pagharap bigla ang sabikan, si Zhou Xion ay nakaramdam ng kaunting panakit. Tinanong niya kung hanggang kailan siya yayakapin at malapit nang hindi makayanan kanyang leg. Si Su Jinbei ay medyo nahihiya na bumaba sa kanyang katawan. Maingat na lumapit si Zhou Xion at pinalayas ang mga lumilipad na daga. Naramdaman ni Su Jinbei na may laging sumusunod sa kanya kamakailan. Nang makita siyang natatakot, diretsong dinala ni Zhou Xion sa kanyang bahay. Ang unabi na silang dalawa ay magkasama. Pagkatapos maligo si Su Jinbei, hinap niya si Zhou Xion upang manghiram ng pajama. Binuksan niya ang aparador para pumili siya. Ngunit hindi niya gusto ang mga ito. Sa tingin niya ay hindi masama ang suot niya. Nakita si Zhou Xion na kinakabahan na lumunok. Nagpa siya si Su Jinbei na pansamantalang palayain siya. Sinabi niya na nagbibiro lang siya. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang malaking shirt sa aparador. Nakatira sa bahay ni Zhou Xion, nakahiga sa kanyang kama. Nakasuot ng kanyang damit, si Su Jinbei ay nakaramdam ng init na hindi niya kailanman naramdaman. Sa hating gabi, bigla siyang nakarinig ng kaibang tunog. Takot siyang binuksan ang pinto. Si Su Jinbei ay nahigang bumangon at lumuhod sa kama. Nang malaman niyang nakarinig siya ng ingay, dinala siya ni Zhou Xion sa attic upang ipaliwanag ang sikreto. Lumalabas na nagugutom ang ibon na kanyang iniligtas noon. Dahil sa gutom, hindi siya mapakali. Balak ni Zhou Xion na palayain siya kapag gumaling na ang sugat niya. Sa wakas, nakatulog ng mahimbing si Su Jinbei. Kinaumagahan, nising siya ng tawag mula sa kanyang manager. Pagising niya, naghanda siyang maligo. Sakto namang nakita niya si Zhou Xion na bihis at papalabas ng bahay. Ikinuwento ni Su Jinbei sa manager ang nangyari noong nakaraang gabi. Nagulat ang manager nang marinig na nanatiling kalmado si Zhou Xion. Tiniyak niya rin na hindi gusto ni Zhou Xion si Su Jinbei. Hindi maiwasang malungkot ni Su Jinbei. Pero hindi nagtagal ay nakabawi siya. Gumastos siya ng malaki para bumili ng isang sexy na pajama. Pagkatapos niyang isuot ito, nagsimula na siyang mag-pose. Bumalik si Zhou Xion galing sa trabaho. Agad siyang nabighani sa babae. Ngunit sa pinakamatamis na sandali, bigla siyang nagising sa katotohanan. Pag-iisipan ito ng mabuti ni Su Jinbei. Sa huli ay nakatulog siya sa sofa. Nang umuwi si Zhou Xion noong gabi, nakita niya ang matamis na mukha ni Su Jinbei habang natutulog. Hindi maiwasang bumilis ang tibok ng puso niya. Tumalikod siya at itinago ang kanyang pananabik. Hindi niya napansin na gising na pala si Su Jinbei. Sadyang inilantad niya ang kanyang mahahabang kinakabahan siyang naghihintay ng susunod na galaw ni Zhou Xion. Nang umupo Xion, binuhat niya ito sa kanyang bisig at dahan-dahang inilapag sa kama sa kwarto. Umupo si Su Jinbei at niyap ang kanyang leg. Palihim siyang nagmamalaki na natunaw na niya ang yelo na si Zhou Xion. Ngunit hindi niya inaasahan na si Zhou Xion ay nanatiling kalmado at sinabi lang na matulog na siya ng maaga at umalis. Diyos na lang ang nakakaalam kung gaano niya pigilan ang kanyang sarili. Nang magsing si Su Jinbei kikasan, nakita na naghanda si Zhou Xion ng almusal. Napakagwapo ng isang lalaking seryosong nagluluto. Kusa siyang lumapit upang tumulong. Ang resulta, yakap ang dalawa dahil sa pag-aagawan ng isang bagay. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang hangin ay naging romantiko. Nang aakma na silang maghalikan, biglang tumunog ang doorbell. Pagbukas nila ng pinto, lumabas na ang nakatatandang kapatid na lalaki at nakababatang kapatid na babae. Sa labas, ang nakababang kapatid babae ay mukhang napakabait, ngunit sa katotohanan ay hindi siya ganoon. Nag-astang parang amo, gusto pa niyang pumasok sa kwarto ng kanyang kuya para mang-usisa. Ang hipag at bayaw ay mukhang magkasundo habang kumakain. Nagsimula ang isang digmaang walang baril. Pagkatapos kumain, ibinagsak niya ang kanyang chopsticks at inutusan si Su Jinbei na hugas ng mga pinggan
habang pinipilit ang kanyang kuya na pumasok sa trabaho. Nag-aalala si Zhao Xion sa ospital tungkol sa 2 taong nakatira sa iisang bahay. Kaya tinawagan niya si Su Jinbei, ngunit sumagot ay ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Kinakabahan siyang nagtanong kung may nangyari ba kay Su Jinbei. Sa huli, pinagsabihan siya ng kanyang kapatid na babae. Hinikayat niya si Su Jinbei na magdala ng masarap na sabaw ng manok kay Zhao Xion. Nag-aalala siya na sadyang gagawa ng gulo ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Bawat bang ni Su Jinbei ay maingat, ngunit sa huli ay hindi siya nag-ingat. Ang kotse ng nakababatang kapatid na babae ay sumalpok sa isang tao sa daan. Lumabas ng kotse si Su Jinbei at ang driver upang tingnan ang sitwasyon. Pagkabukas ng ng kotse, samantala kasama ng kanyang kapatid na babae ang pagkakataon na pumasok sa kotse at palit na nilagampur ang sabaw. Sa wakas, matagumpay nang nadala ang sabaw ng manok sa ospital. Hindi pa nakainom si Zhao Xion ng isang subo ay inagaw na ng kanyang katrabaho at ininom. Sa madaling salita, may swerte pa rin sa kabila ng kamalasan dahil ang katrabaho niya ay napakasama ng lasa kaya napadila siya. Nahulaan ni Su Jinbei na may ginawa ang kapatid na babae, ngunit hindi niya ito binuking sa harap ni Zhao Xion. Pag-uwi niya, kinumpronta niya ang nakababatang kapatid na babae na inaasahan niyang magagalit. Kaya sa simula, matigas ang ulo niya at ayaw niyang aminin ito. Ngunit hindi niya inaasahan na hahawakan ni Su Jinbei ang kanyang kamay at taos pusong sinabi na pareho silang pamilya. Sana ay hindi na mag-ingay ang nakababatang kapatid na babae. Nais ni Su Jinbei na mamuhay ng payapa, ngunit paano naman susuko ang nakababatang kapatid na babae? Sa tuwing nalulunod si Su Jinbei at Zhao Xion sa kanilang mundo, lilitaw ang nakababatang kapatid na babae at sisingit sa gitna na nagiging dahilan upang mag-date na lang ang magkapatid sa attic sa hating gabi. Habang naglalaro sa ibon, nagpasya ang dalawa na kawalan ito sa tabi ng laas sa susunod na linggo. Upang magkaroon ng magandang date, sadyang nagsuot si Su Jinbei ng 1 sentimetrong tako. Nang siya ay naglalakad, aksidenteng sprain ang kanyang paa. At nang makita ito ni Zhao Xion, nagpakita siya ng pagiging lalaki at binuhat siya. Nang makarating sila sa lugar, pinakawalan nilang kasama ang ibon na gumad na, pinanood nila it lumipad layo ng walang pagsisisi. Hindi maiwasang mamangha ni Su Jinbei, hindi niya inaasahan pagkatapos magbago ang yelo na si Zhao Xion, ay magsasabi siya ng mga matatamis na salita. Ang dalawang nagliligawan ay naghahandanas ng maghalikan nang biglang sumigaw ang nakababatang kapatid na babae at nawala ang romantikong kapaligiran. Wala silang pagpilian kundi isama siya, na medyo awkward. Sa tuwing nagiging intimate ang dalawa, agad siyang sisingit sa gitna nila at hindi siya aalis hanggang gabi. Napagod si Su Jinbei at upang mapawi ang kalungkot niya, personal na naghanda si Zhao Xion ng romantikong candlelit dinner. Bawat kilos ni Su Jinbei ay nagpapabaliw kay Zhao Xion. Pagkatapos ng hapunan, magkasama silang nagmasid sa mga bituin sa balkonahe, at nang dumaan ang isang bulalakaw, sa wakas ay kinumpirma nila ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Upang maayos ang relasyon niya sa nababatang kapatid ni Zhao Xion, inanyayahan siya ni Jinbei na dumalo sa isang konsyerto ng iglo na 6 Jiawei. Dinala pa siya sa backstage para ipakilala silang dalawa. Akala niya ay magpapasalamat ang nakababatang kapatid na babae at hindi magiging laban niya. Ngunit hindi niya inaasahan maririnig ang nakikipag-usap siya sa ibang mga tagahanga at nalaman niyang mali ang akala niya. Ang nakababatang kapatid ni Zhao Xion ay gustong makipag-away sa hindi pala ganoong katapang ang nakababatang kapatid na bae, parang papel na tigre na agad nasira sa kaunting siko. Ilang salita lang ang kinailangan para matakot at mapaiyak siya, at dahil wala siyang karanasan sa pag-alis sa bata, kinailangan niyang bumuo ng isang bola ng papel at ipak sa kanyang bib. Pagkatapos ay pumayag siyang ikilala siya upang maging assistant ni Su Jiawei, at noon lang siya napangiti sa gitna ng kanyang luha. Sa wakas ay nabihag na ni Su Jinbei ang nakakainis na bayaw, at maaari na silang magkaroon ng masayang romantikong date ni Zhao Xion. Ngunit hindi niya inaasahan na may isang malaking ulo ang sumugod, at partikular na gusto si Su Jinbei na lumabas para makipag-inuman. Hindi kinaya ni Zhao Xion kaya siya ay naging protektibong kalasag sa harap ng kanyang asawa. Nais sanang magprotesta ng kabilang panig, ngunit natatakot na mag-agaw ng kapangyarihan, kaya siya ay umalis na lang. Sa ganoong proteksyon ni Zhao Xion, naramdaman ni Su Jinbei ang matamis na damdamin, ang kanyang nobyo ay hindi lang gwapo, maaari pa siyang protektahan sa mga kritikal na sandali. Pagkatapos kumain, nagpatuloy ang kanilang date, nag-enjoy sila sa masarap na sorbetes, at magkasamang nanood ng romantikong horror film sa sofa. Sa takot, mahigpit na niyakap ni Su Jinbei si Zhao Xion, ngunit ang masayang sandali ay laging maikli. Humanap ang manager ng bagong ahente para kay Su Jinbei na may obligasyong manatili single sa ganang kontrata at walang dapat na iskandalo, ngunit engaged na siya yon. Sa makatuwid, partikular siyang ayaw sa clause na ito, ngunit sinunod niya pa rin ang payo ng manager at sa huli ay pumirma pa rin sa kontrata. Sinabihan siya na huwag ipaalam sa publiko na may nobyo siya sa loob ng 1 taon. Ang kontratang ito ang halos naghiwalay sa dalawa. Initahan ni Su Jiawei si Su Jinbei sa isang walang taong teatro at sinabi na gusto niya ang kanyang inyon sa bago niyang kanta. Pagkatapos niyang kanta, inok niya siya ng bulaklak at umamin ng kanyang pag-ibig. Magalang siyang tinanggihan ni Su Jinbei, ngunit hindi umuko ang
Sa oras na iyon, tumayo si Gao Zitong na nakaupo sa lim, dahan-dahang lumapit kay Jiawei. Umaasang maunawaan niya na hindi karapat-dapat si Jinbei sa kanyang ginagawa. Siya ang pinakamamahal sa mundo, ngunit ang pag-ibig ay kusang loob at sinabi ni Jiawei na hindi sila magiging magkasama kailanman. Sa kanyang pagiging desperado, dahil sa pag-ibig na naging puot, nagpa siya siyang maghiganti kay Jinbei. Isang araw habang ginagawa ni Jinbei ang kanyang live stream, aksidenteng lumabas yun sa kanyang video. Agad na nagwala ang mga tagahanga at sinabi lang niya na si Zhou Xion ang bago niyang driver na inakala niyang ikagagalit niya. Hindi niya inaasahan na umalis lang siya nang walang sinabi. Pagkatapos ay pumunta siya sa ospital na may malamig na mukha. Natakot ang mga nurse sa kanyang mapanganib na aura. Ang kanyang mga katrabaho ay natakot din sa kanyang mga mata at patuloy na umaatras. Hindi nagtagal, nakatanggap si Zhou Xion ng isang misteryosong mensahe. Sa pagkataong ito, ganap na sumiklab ang kanyang selos. Sabi ng kabilang panig na mayroon silang lihim ni Jinbei. Sa labas ay mukhang hindi siya apektado, ngunit hindi niya maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Nagalit ang mga magulang sa Jinbei pagkapos nilang mapanood live stream. Nagdududa sila na natira ang nilang anak na baba sa isang lalaki. Kaya tinawagan nila siya upang alamin ang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Jinbei na si Zhou Xion iyon. Hindi sila magkasama sa bahay, pansamantala lang. Ngunit iniisip ng mga magulang na nagsasama na sila bago pa man magpakasal at pinapauwi sila para humingi ng tawad. Natatakot si Jinbei na hindi siya sasama ni Zhou Xion sa kanila sa bahay, kaya siya ay nag-aalala. Sa kritikal na sandali, naging malaking tulong sa kanya ang kanyang kapatid na babae na pinayuhan siyang magpatanglangis sa kanyang mga mata, nag-astang parang bata sa ni Zhou Xion. At sinabing may malubhang sakit ang kanyang ina at gustong makita silang magkasama sa bahay. Ang langis na ito ay napakahapdi, inakala ni Zhou Xion na totoo at pumayag na sumama sa kanya bahay ni Su. Agad na napalitan ang luha ni Jinbei ng masayang tawa at masaya siyang tumakbo patungo sa bisig ni Zhou Xion. May mga inihandang regalo si Zhou Xion para sa mga magulang ni Jinbei at ang ina ng kanyang magiging asawa ay tuwang-tuwa nang makita ang kanyang magiging manugang. Ngunit ama ng kanyang magiging asawa ay hindi man lang nagpakita ng magandang mukha kay Zhou Xion. Kahit na sinabi ng nanay Su ang magagandang bagay, hindi pa rin siya napangiti ng tatay Su. Sa hapunan, masigasig na tinanong ng nanay Su ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Zhou Xion at nang malaman niyang sa edad ay naging head ng departamento na siya. Lalo siyang pinuri nang malaman na may titulong professor din siya. Upang maibsan ang tensyon, hinikayat ni Jinbei si Zhou Xion na maglaro ng chess sa kanyang ama. Ngunit hindi niya inaasahan na mananalo si Zhou Xion sa unang laro na ikinagalit ni Tatay Su. Nang maglaro sila ng ikalawang laro, sinadya ni Zhou Xion na magpatalo, at kahit na nanalo Tatay Su, mas lalo siyang hindi natuwa at pinintasan siya hindi ito gawa ng isang pinalalaki. Sinirin niya siya, at sa huli ay naghiwalay sila ng may kalungkutan. Hinabol ni Zhou Xion Tatay Su sa labas. Naglalakad habang nag-uusap at sa huli ay napahangan niya ang kanyang magiging biyanan sa kanyang sinseridad. Ngunit nang bumalik ang dalawa mula sa pamimili, nakatanggap si Zhou Xion ng isang misteryosong mensahe. Kahit na alam niyang maganda ang intensyon ng kapanig, binuksan pa rin ito dahil sa pagkausyoso. Sa litrato, ang kanyang nobya ay nakikipag-usap sa kanyang manager. Si Jinbei ay nagsabi na ang kanyang nararamdaman kay Zhou Xion ay isang laro lang. Matapos itong basahin, galit na galit si Zhou Xion na naaalala ang mga tukso ni Jinbei sa kanya noon. Nagsinungaling siya na siya ang kanyang bagong driver. Sinabi rin ng kanyang karibal na mahirap magtagal ang pag-ibig sa pagitan ng isang ordinaryong tao at isang sikat na bituin. Agad siyang nakaramdam ng panibugho at sakto naman na tumawag ang kanyang kasamahan para bumalik siya sa ospital. Dali-dali siyang umalis na may malamig na mukha. Gayunpaman, pinalaganap na ni Mama Su ang balita at naghanda na ipakilala ang kanyang mapiling manugang sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Dahil sa pag-alis ni Zhou Xion, nagulat si Jinbei at hindi nakakilos. Si Jinbei ay tumawag at nag-text sa kanya nang walang kaalam-alam, ngunit hindi rin siya nakatanggap ng anumang tugon. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa pinakailalim na bahagi ng bangin. Sa press conference ng product, nang tanungin ng mga reporter ang sa emosyonal na buhay ni Jinbei, kanyang sab ay tulong nagpabug sa kanilang relasyon. Hindi alam ni Xion na mirma si Jinbei sa isang kasunduan na maging sing at inakalang isa itong babae na naglaro lang sa kanyang nararamdaman. Sa galit, mama siya sa medical team sa mga bulubunduking lugar para tumulong. Nag-aalala si Jinbei na baka maling intindihin siya ni Zhou Xion kapag napanood nito ang press conference. Dali-dali siyang umuwi para linawin ang sitwasyon sa kanya, ngunit hindi niya ito nakita. Matapos makumpirma sa kanyang kapatid na babae na umalis si Zhou Xion ang hindi nagsasabi, inisip ni Jinbei na sinadya niya itong maglaro ng laro ng paglaho at hindi man lang siya inisip. Kinuha ni Jinbei ang kanyang mga gamit at umalis sa tirahan ni Zhou Xion. Sa gabi, uminom siya at sinabi sa kanyang manager ang kanyang mga problema. Hindi sinasadyang natuklasan ng kanyang kapatid ang video na iyon at agad na naintindihan ang ugat ng kanilang alitan. Dali-dali niyang tinawagan si Jinbei. Nagulat si Jinbei matapos panoorin ang video. Mukhang hindi na talaga niya malilinis ang kanyang pangalan kahit lumusong siya sa Yellow River.
Sinunod niya ang kanyang naisin, inayos ang kanyang mga gamit at inutusan ang kanyang manager na tanggihan ang lahat ng trabaho. Napagpasyahan niyang pumunta sa bulubunduking lugar kung nasaan si Zhou Xiun. Biglang bumuhos ang malakas na ulan at nagdulot ng pagguho ng lupa at maraming tao ang nasugatan. Si Zhou Xiun at ang kanyang mga kasamahan ay abalang-abala. Matapos matanggap ang balita tungkol kay Su Jinbei, gusto niya itong sabihan na huwag gumawa ng gulo. Ngunit paulit-ulit niya itong tinawagan at hindi niya ito makontak. Hindi niya maiwasang mag-alala para sa kanya. Dahil sa paglakas ng ulan, labis na nag-alala si Zhou Xiun at nagpasya siyang suungin ang panganib at bumaba ng bundok para hanapin ang kanyang asawa. Bago siya umalis, pinigilan siya ni Dingding. Paglabas ni Zhou Xiun ng tent, may isang pasyente na nagpakita ng mga sintomas ng impeksyon. Ang responsibilidad at misyon ng isang doktor ay pumigil sa kanya na umalis. Nang lumiwanag na kinabukasan, hindi na talaga siya makapaghintay. Tinulungan siya ni Uncle Liu na bumaba ng bundok para hanapin si Su Jinbei at kailangan niyang gawin ang biyaheng ito. Nang alis na siya, isang tricycle ang minto sa kanyang haran. Si Su Jinbei ay yapak, magulo ang buhok at punot puti. Wala na siyang bakas ng pagiging isang sikat na bituin. Tumakbo si Zhou Xiun patungo sa kanya na may mukha ng labis na pagmamahal. Mahigpit silang nagyakapan. Sa sandaling ito, tila nawala ang lahat ng hindi pagkakaintindihan. Hinalikan ni Zhou Xiun ang kanyang noo at ang dumi sa kanyang mukha. Sa huli, magkasama silang naghalikan ng buong pagmamahal na tanging ang isa lang ang nakikita sa kanilang mga mata. Ipinapaliwanag ni Su Jinbei kay Zhou Xiun ang tungkol sa video. Sinabi niya na ang lahat ng kanyang sinabi ay walang kabuluhan. Ngunit hindi niya inaasahan na naisip na Zhou Xiun ang lahat. Ang uri ng trabaho nila ay nakatakda na. Hindi sila maaaring maging tulad ng ibang normal na magkasintahan. Ngayong narating na nila ang puntong ito, pareho silang may bagong pag-unawa sa pag-ibig. Ang kapangyarihan ng pag-ibig ay napakalaki. Hindi nila bibitawan ang isa't-isa. Ang nagpadala sa kanya ng video ay walang mabuting intensyon. Kailangang hanapin ang taong iyon. Sa almus, espesyal na nagdra si Dingding ng isa pang itlog para kay Zhou Xiun. Ngunit hindi niya inaasahan na ibibigay niya ito kay Su Jinbei. Nakita ng mga taong naroroon ang matamis na interaksyon sa kanilang dalawa at halos liparin na sa kalangitan sa sobrang tuwa. Labis na nalungkot si Dingding. Dahil mahal niya si Zhou Xiun sa loob ng 3 taon. Bigla niyang nalaman na may nobya na ang gusto niya. Ang taong iyon ay ang sikat na bituing si Su Jinbei. Hindi na niya maitago ang kanyang pag-ibig. Ngunit si Zhou Xiun ay hindi man lang nag-abalang tingnan siya. Umalis si Dingding na bigo. Pagdaan niya kay Su Jinbei, naunawaan niya kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan nila. Natapos na ang kanilang trabaho sa bundok. Nang aalis na sana sina Zhou Xiun at Su Jinbei para bumalik, nagmamadaling dumating si Uncle Liu para sabihin na nawawala si Dingding. Naghiwa-hiwalay ang lahat para hanapin siya. Hinala ni Su Jinbei na may kakaibang nararamdaman si Dingding para kay Zhou Xiun. Natatakot siyang gumawa ito ng anumang bagay na walang ingat sa isang sandali ng emosyon. Hinanap ng dalawa mula umaga hanggang gabi. Aksidenteng napilayan si Su Jinbei sa kanyang bukong-buko. Binuhat siya ni Zhou Xiun na nagpakita ng kanyang pagiging matipuno. Hindi nagtagal, nakatanggap sila ng balita na nakauwi na si Dingding. Sa daan, kusang loob na nakipag-usap si Zhou Xiun kay Su Jinbei. Sinabi niya na si Dingding ay isang mahirap na estudyante sa kolehiyo na sinusuportahan niya. Wala siyang nararamdaman para sa kanya. Nakaramdam ng kumpletong seguridad si Su Jinbei. Sinabi niya na hindi siya magsiselo sa isang bata. Pagbalik nila sa guest house, inalagaan ni Zhou Xiun ang sugat sa paa ni Su Jinbei. Pagkatapos, inilabas niya ang kahon ng alahas na ibinigay sa kanya ng kanyang nakatatandang kapatid. Sa loob ay ang mga jade na hikaw ng pamilya Zhou na ipinasa sa bawat henerasyon. Personal na isinuot ni Zhou Xiun kay Su Jinbei. Siya ang babaeng pinakasalan niya. Kinabukasan, personal na humingi ng tawad si Dingding sa kanilang dalawa para sa kanyang pag-ugali. Pinatawad siya ni Su Jinbei ng buong puso. Pagkatapos ay bumalik sa lungsod ang medical team. Matapos ang biyahe sa bundok, naging mas matamis ang pagmamahala ng magkasintahan. Ayaw nilang magkahiwalay. Nang maghapunan si Su Jinbei, kasama ang magkapatid na Zhou, nalaman niya na ang mga hikaw na ibinigay sa kanya ni Zhou Xiun ay ipinapasa lamang sa mga manugang na babae, hindi sa mga anak na babae. Hindi na kailangang sabihin kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya nagpasya siyang ibigay kay Zhou Xiun ang kanyang anting-anting na pangproteksyon mula pa noong bata pa siya. Ngunit hindi niya inaasahan na mayroon din itong eksaktong kapareho. Napag-alamang ang mga ito ay mga anting-anting na pangproteksyon na ipinadasal ang yumaong ina ni Zhao sa templo. Ang gulong ng kapalaran ay matagal nang umiikot. Noong una, ayaw ng dalawa sa ganitong uri ng pagpapakasal. Ngunit sa bandang huli, naging perpekto silang magkapareha. Sa sandaling ito, ipinapalabas sa gigi ang isang panayam kay Gao Zidong. Hindi maiwasang purihin ni Su Jinbei si Gao Zidong bilang isang mahusay at masipag na aktres. Tiyak na sisikat siya sa hinaharap, ngunit si Zhou Xiun ay mayabang. Dahil hindi kasing ganda ng sinasabi ni Su Jinbei ang pagkatao ni Gao Zidong. Sa halip, siya ay mapanlin lang at malupit. Natuklasan ni Zhou Xiun na siya ang nasa likod ng mga gulo. Kaya nakipagkita siya sa kanya at binalaan siyang huwag gumawa ng gulo. Ngunit gusto pa rin niyang patuloy na gambalain ang mga ito. Ano ang pakiramdam na magkaroon ng perpektong boyfriend? Gaano man siya kabusi, lagi niyang tatandaan kung kailan dadating ang girlfriend niya. Magtatapos siya ng trabaho ng maaga at maghahanda ng brown sugar water para sunduin siya sa bahay. Ang masusing pag-aalaga ni Zhou Xiun ay nagpaliit sa puso ni Su Jinbei. Habang naglalakad ang dalawa sa kalsada, hindi sinasadyang nadumihan ng isang delivery boy ang
damit ni Zuxion. Hindi siya nagalit dahil siya ay palaging may matatag na emosyon. Sinamahan ni Sujinbei si Zuxion sa banyo ng shopping mall para alisin ang mansa. Hindi niya inaasahan na habang naghihintay siya sa labas, makikilala siya ng kanyang mga tagahanga. Dali-daling tumakbo si Sujinbei para magtago at nakita niyang wala na siyang matatakasan. Sa mahalagang sandaling iyon, hinila siya ni Zuxion sa sulok at ipinasuot ang kanyang jacket. Kaya ginaiwasan nila ang karamihan. Niyakap ng dalawa ang isa sa mataong mall na nakaranas ng walang katulad na kasiyahan. Nakakuha si Sujinbei ng bagong pelikula. Habang nagpa-practice sila ng mga linya sa bahay, biglang nagbigay si Sujinbei ng isang kahilingan na hindi matanggihan ni Zuxion. Gusto kong ibalik ang utang na loob sa iyo, sabi ni Sujinbei. Dahan-dahang sinabi ni Zuxion na ipikit nito ang kanyang mga mata. Pagkatapos, bumulong siya ng mahina sa kanyang tainga na maghintay sandali. Pagkatapos ay isinuot niya ang headphones sa kanya. Si Sujinbei ay umupo sa sofa na kinakabahan at pinagkukuskos ang kanyang mga binti. Naghihintay siya sa susunod na galaw ni Zuxion, ngunit bigla siyang nakalanghap ng amoy ng karne. Ano ito? Ang pagbabayad utang ba ay sa pamamagitan ng karne? Ang relasyon ni Gao Zidong at Su Jiawei ay lalong naging tensyonado. Ang galit ni Gao Zidong kay Sujinbei ay umabot sa sukdulan. Nang malaman niyang lalahok ito sa isang bagong pelikula, agad niya itong sineryoso. Ginamit niya ang cellphone ng kanyang assistant para tawagan ang mga paparazzi. Inilantad niya ang relasyon ni Sujinbei at Zuxion. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng gulo sa internet. Gusto sana ni Zuxion na dalhan siya ng agahan. Ngunit nakita niyang napapalibutan ng mga tao ang pintuan ng bahay ni Sujinbei. Nagkita na lang ang dalawa sa parking lot. Inakala nila na mabilis na lilipas ang bagyo ng opinyon ng publiko. Hindi nila inaasahan na nalantad ang pinagtatrabahuhan ni Zuxion. Pinagkaguluhan din siya ng mga reporter sa ospital. Kasabay nito, hindi rin maganda ang sitwasyon ni Sujinbei. Maraming negatibong komento sa internet. Mabilis na bumagsak ang kanyang imahe. Hindi lang niya nawala ang kanyang bagong lead role. May panganib din na kailangan niyang bayaran ang mga naunang kontrata. Ang reputasyon ng dating website ay nasira dahil sa skandalo ni Sujinbei. Nagpa siya ang taong namamahala sa kabilang panig na kasuhan siya. Patuloy na inaayos ng manager ang mga problema ni Sujinbei. Dinala niya si Sujinbei para humingi ng tawad kay Boss Yu. Ngunit gusto ni Boss Yu na linawin ni Sujinbei ang relasyon sa harap ng publiko. Ayaw ni Sujinbei na masaktan si Zuxion. Siya ay tumanggi ng walang pag-aalinlangan. Kahit nagawin niya iyon, bumagsak ang karera ni Sujinbei. Tinanong siya ng manager niya kung sulit ba ito. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Sujinbei na pinili niya si Zuxion. Upang mailigtas ang karera ni Sujinbei, lihim na nakipag-ugnayan ang manager niya kay Zuxion. Hiniling niya na tulungan siyang magdaos ng isang press conference upang linawin ang relasyon. Ngunit ayaw ni Sujinbei na magdusa si Zuxion ng kawalang katarungan. Kaya nagtago siya sa lahat at gumawa ng isang malaking desisyon. Ipinahayag ni Sujinbei sa publiko ang kanilang relasyon sa press conference. Sinabi rin niya ang tungkol sa kanilang childhood engagement. Nagulat ang lahat, inakala nila na masisira siya. Ngunit ang kanyang tapang at sinseridad ay nagpahanga sa kanyang mga tagahanga. Agad na baliktad ang kanyang reputasyon. Puno internet papuri at bati para sa kanilang dalawa. Nang makita na lutas na ang bagyo, hindi inaasahang simulang mawa ng go si Gao Zidong. Nalaman na para malungan si Sujinbei na lutasin ang malaking problema sa kompensasyon, sumang-ayon si Su Jiawei na maging isang libreng ambasador para sa Intense Love dating api. Samantalahin ang sitwasyon, hinili Boss Yu na makasama niya si Gao Zidong. Pumayag si Su Jiawei ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Gao Zidong para pag-usapan ang pagiging endorser. Sa unang kakataon, inamin niya ang kanyang dramin para sa Sujinbei. Inaahan niyang matutulungan niya itong malampasan ang kahirapan. Hindi niya inaasahan na lihim na ni-record ni Gao Zidong ang mga salitang ito. Pagkatapos may post sa internet ang audio recording ni Su Jiawei, nagkaroon muli ng bagong alon ng kaguluhan. Muling naitulak si Sujinbei sa sentro ng atensyon. Sa kabihang palad, pinili ni Zuxion na maniwala sa kanya ng walang kondisyon. Humingi ng tawad si Su Jiawei kay Sujinbei. Nangako siya na bibigyan siya nito ng paliwanag. Nagalit si Su Jiawei at kinwestiyon si Gao Zidong. Hindi niya inaasahan na aaminin lang nito ang kanyang ginawa. Sa halip, sinisi pa niya si Su Jiawei sa hindi pagpansin sa kanyang damdamin. Upang mabayaran ang kanyang pagkakamali, nag-livestream si Su Jiawei para linawin ang lahat tungkol sa kanya at kay Sujinbei. Sinabi niya na itinuturing niya lang si Sujinbei na isang senior at kaibigan. Ang video na kumakalat sa internet ay malisyosong in-edit ng iba. Sana hindi malinlang ang lahat. Ang kanyang diksyon ay pagalit sa kanyang management pani. Kaya naman, sinupindi ang kanyang mga aktif. Matapos isa publiko ni Sujinbei at Zuxion ang kanilang relasyon, hindi sila nagtago. Nagpunta ang dalawa sa isang bookstore ng komportable. Hindi inaasahan na makuha sila ng trato ng kanilang mga tagahanga. Hab sila ay hindi natuwa kanilang boss sa bagay na ito. Inakala niya na ang kasalukuyang imahe ni Sujinbei ay hindi na akma sa youthful image niya. Maaaring makaapekto ito sa kanyang future acting career. Saktong-sakto naman, sa XCC ay ipinapalabas ang balita tungkol sa bagong pelikula ni Gao Zidong. At ito ay ang Republic of China detective na pelikula na pinuntirya niya noon.
Walang magawa si Soo Jinbae kundi makaramdam ng kaunting pagkadismaya. Hindi niya inasahan na ang pangunahing bida sa pelikulang ito ay masugatan at kailangang maospital. Hindi maganda ang intensyon ni Gao Zitong nang irerekomenda si Soo Jinbae sa direktor. Naisip ng manager na masyadong mababa ang kalidad nito, kaya ayaw niyang pumayag. Ngunit ayaw palampasin ni Soo Jinbae ang pagkakataong ito. Gusto niya pa ring subukan ito ng isang beses. Pagdating niya sa set, hindi siya tinanggap. Nang makipag-usap siya ng pribado kay Gao Zitong, sinadya pa ni Gao Zitong na gumawa ng gulo. Itinuro siya nito ng 5 daliri, ngunit hindi ito pinansin ni Soo Jinbae. Gusto lang niyang gampanan ng maayos ang kanyang papel. Ngunit lalo pang naging mapang-api si Gao Zitong. Kusang nagmungkahi na baguhin ang script. Gusto pa niyang kumuha ng isang eksena ng awayan kasama si Soo Jinbae. Dahil sa hindi makatwirang balangkas, nahirapan ang direktor. Ngunit pumayag si Soo Jinbae para sa mas malaking kapakanan. Nang opisyal na magsimula ang paggawa, ginamit talaga ni Gao Zitong ang kanyang kapangyarihan para sa personal na pakinabang. Nang inaapi si Soo Jinbae sa set, ang nakatatandang kapatid na lalaki ng CE ay bumaba mula sa langit. Dire-diretso siyang pumunta kay Soo Jinbae. "Hipag, ayos ka lang ba?" Nang malaman ni Gao Zitong ang pagkakakilanlan ng nakatatandang kapatid, kaagad siyang ngumiti para manuyo. Ngunit hindi niya inaasahan na ipapahayag ng nakatatandang kapatid sa harap ng lahat na aalisin ang kanyang papel bilang pangunahing bida. Nahiya si Gao Zitong at umalis na lang. Naramdaman ni Soo Jinbae na hindi ito maganda. Kailangan lang sabihin ng nakatatandang kapatid sa kanya ang katotohanan. Sa katunayan, lahat ng masasamang balita tungkol kay Soo Jinbae noon ay galing sa kanya. Siya rin ang nag-post ng nakakagulong video sa pagitan niya at ni Soo Hyun. Maging ang pagpapakilala sa kanya para sa pangalawang bida ay para lang sirain siya. Sinabi ng nakatatandang kapatid kay Soo Jinbae na ang taong naghiganti para sa kanya ay hindi siya kundi si Soo Hyun. Sinundan ni Soo Jinbae ang tingin ng nakatatandang kapatid at kita si Soo Hyun na may hawak na payong na nakatayo malapit doon. Dali-dali siyang tumakbo at niyakap siya. Nagpasalamat siya kay Soo Hyun sa pagbibigay sa kanya ng isang malinaw na kalangitan. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nabunyag si Gao Zitong dahil sa paggamit ng kanyang katanyagan para baguhin ang script. Sa huli, siya ay na-freeze ng kumpanya at nanalo ng award ang akademikong pananaliksik ni Soo Hyun. Nagluto si Soo Jinbae ng hot pot sa bahay para magdiwang kasama ang lahat. Sa kainan, nabanggit ng manager na may bagong pelikula ang isang internasyonal na direktor na naghahanap ng pangunahing bida. Nagpasya si Soo Jinbae na sumali, gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para makakuha ng malaking parangal. Sa ganoong paraan, magiging karapat-dapat siya sa napakagaling na si Soo Hyun. Ngunit ang direktor na ito ay kilala sa pagiging napakahigpit at humihingi ng napakataas na pagganap sa papel. Bukod pa rito, maraming aksyon na eksena para sa pangunahing bida ang napakahirap. Para maipakita ang pinakamagandang sarili, nagsimula si Soo Jinbae sa pagdidieta araw-araw para magpapayat. Maingat na inihanda ni Soo Hyun ang mga masustansyang pagkain para sa kanya. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Soo Jinbae ng abiso para sa papel. Ngunit kailangan niyang sumalalim sa 2 buwang mahigpit na pagsasanay. Sa tuwing naiisip niya na magkahiwalay sila ng 5,184,000 segundo, pakiramdam niya ay kakilakilabot ito. Niyak na lang niya si Soo Hyun bago sumali. Sa 24 oras na matinding pagsasanay araw-araw, napagod si Soo Jinbae. Bumili si Soo Hyun ng singsing ng maaga at naghanda ng sorpresa para kay Soo Jinbae. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang posisyon bilang doktor para dalawin siya. Sa sandaling nakita niya si Soo Hyun, naramdaman ni Soo Jinbae na parang nabuhay siyang muli. Magkatabi silang nakatayo sa bintana at sinabi sa kanya ni Soo Hyun na maaari siyang manatili sa kanyang bahay sa panahon ng pagsasanay. Hindi na kailangang magdusa sa panasa, umuwi si Soo Jinbae araw-araw na may mga pasa. Naawa si Soo Hyun nang makita ito at tinanong siya, gusto mo ba talaga ang papel na ito? Ipinahayag ni Soo Jinbae ang kanyang mga saloobin na dapat ay mayroon sariling katapangan. Kaya na makipag-ugna si Soo Hyun sa kanyang kakaibigan sa industriya ng entertainment. Sa simula ay gusto niyang gamitin ang backdoor para tulungan ang kanyang asawa. Ngunit naisip niya na gusto ni Soo Jinbae na makuha ang papel bat sa kanyang kakayahan. Kaya, pinigil niya ang kanyang mga salita, ngunit hindi niya alam na nakuhanan ng litrato ang eksenang ito ng isang reporter. Formal na inihayag ng producer na si Soo Jinbae ang pangunahing bida. Tumalon siya at ang kanyang manager sa tuwa at gusto niyang ibahagi kaagad ang kaligayahang ito kay Soo Hyun. Ngunit hindi siya makontak, hindi niya maiwasang mag-alala. Pag-uwi niya ng gabi, madilim ang bahay. Habang nagtataka siya, biglang bumukas ang ilaw. Ang bahay ay pinalamutya ng romantiko. Lumapit sa kanya si Soo Hyun na may hawak na bulaklak. Binati siya nito sa pagkamit ng kanyang pangarap. Nalasap ni Soo Jinbae ang kaligayahan. Hindi pa niya alam na balak siyang mag-propose ni Soo Hyun. Nang ilabas ni Soo Hyun ang diamond ring, biglang tumunog ang doorbell. Binuksan ni Soo Jinbae ang pinto at nakita ang kanyang manager. Ngunit masama ang itsura nito. Sa katunayan, kumalat sa internet ang balita na nakuha niya ang papel bilang pangunahing bida dahil sa tulong ng kanyang fiancé. Biglang nakaramdam ng galit si Soo Jinbae. Pumasok siya sa silid at tinanong si Soo Hyun kung bakit niya ito ginawa. Hindi niya inaasahan na hindi lamang siya nagpasalamat kundi sinigawan pa siya. Nagsabi siya ng maraming mapait na salita. Akala ni Soo Jinbae ay minamaliit siya ni Soo Hyun. Kaya, nalungkot siya ng husto. Pinagsisihan ni Soo Hyun na ang kanyang mabuting intensyon ay naging masamang bagay. Kaagad siyang pumunta upang hanapin si Soo Jinbae para mag-sorry. Ngunit nalaman niya na nawala na ito. Hinanap niya ang lahat ng posibleng lugar kung saan siya maaaring pumunta, ngunit walang silbi. Sa isang mahalang sandali, mapagkakatiwala
pamahalaan pa rin ang biyenan. Sa labas, mukhang hindi masaya si Sujinbe. Ngunit sa loob, umaasa pa rin siya na aaliwin siya ni Zhao Xion. Si Tatay Su at Nanay Su ay nag-isip din ng maraming paraan para magkaayos ang dalawa. Mabilis na pumunta si Zhao Xion sa pamilya Su. Ngunit galit pa rin si Sujinbe. Patuloy siyang itinutulak palabas ng pinto. Bukod pa rito, hindi niya pinayagan ang kanyang mga magulang na papasukin siya. Paulit-ulit na sinubukan ni Nanay Su na kumbinsihin siya para huminahon ang kanyang kalooban. Ngunit nang buksan niya ang pinto, hindi niya inaasahan na wala na Zhao Xion. Galit na bumalik si Sujinbe sa itaas. Wala ring magawa si Nanay Su. Siya at si Tatay Su, ang isa ay gumanap bilang mabuting pulis at ang isa ay gumanap bilang masamang pulis. Patuloy silang nagsasabi ng magagandang bagay tungkol kay Zhao Xion. Unti-unting lumambot ang puso ni Sujinbe. Ngunit galit pa rin siya sa pag-alis ni Zhao Xion. Aksidenteng naglakad siya patungo sa bintana at nakita si Zhao Xion na nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Namumutla sa lamig kaya Gihi patuloy na pinagsasama ang mga kamay. Sa gabi, bumaba ang temperatura at umuulan pa ng nyebe sa labas. Hindi na nakayanan ni Sujinbe ang kanyang magulong puso. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa lalaking mahal niya. Mahigpit niyang niyakap si Zhao Xion at hindi napigilan ang sarili na halikan siya. Sa romantikong tagpong ito ng nyebe, inilabas ni Zhao Xion ang diamond ring na dala-dala niya sa lahat ng oras. Lumuhod siya sa isang tuhod at hinalikan si Sujinbe sa lit. Umiti si Sujinbe at tumango bilang pagsang-ayon. Ang sagradong singsing ay nakita na ang lugar kung saan ito nabibilang. Tuwang-tuwa si Tatay Su at Nanay Su nang makita ang pagmamahala ng dalawa mula sa loob ng bahay. Naghanda sila ng mainit na pagkain para sa kanila. Pagkatapos ng away na ito, parang biglang iwanagan si Zhao Xion. Nagbigay siya mga matamis na salita ng pag-ibig at sinubo nila ang isa't isa ng matamis. Ang mga magulang ni Su ay mukhang kontento. Pagkatapos ng hapunan, inayos ni Nanay Su na matulog si Zhao Xion sa silid ng kanyang anak na babae. Agad na nahiya si Sujinbe. Hindi pinahintulutan ni Nanay Su na lumayo sila. Ngunit paano makapipigil ang tuyong kahoy sa apoy? Nang lihim silang naglalamyan, biglang may kumatok sa pinto sa labas. Lumabas na si Nanay Su pala ang sumisilip kaya gumawa siya ng ingay. Nabulabog ang kanilang magandang sandali at natulog si Zhao Xion hanggang sa umaga. Pagdilat niya, nakita niya ang kanyang napakagandang fiancé na nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Tinukso pa siya nito na niyakap niya ang kanyang larawan habang natutulog. Mahal na mahal ka ba niya? Maapa lang, nagbibigay na ng matatamis na sandali. Nakakainis talaga. Masaya nala ni Sujinbe Zhao Xion para magtour kanyang bayan. Kumain sila ng mga merienda, pagtapos tamasahin ang saya ng pag-ibig. Bumalik sila sa bahay ni Zhu para dalawin ang lola. Hindi niya inaasahan na may mangyayaring malaking bagay sa hapagkainan magbabago sa mood ng lahat. Biglang nakaramdam si Sujinbe ng pagduduwal habang kumakain. Bilang isang taong may karanasan, kaagad na tinanong siya ng lola, buntis ka ba? Naalala ni Sujinbe na isang buwan na siyang huli at naniwala rin siyang buntis siya. Hiniling niya sa lola na panatilihing sikreto ito. Gusto niyang bigyan si Zhao Xion ng isang sorpresa. Sa gabi, dumating si Zhao Xion para dalhin kay Sujinbe ang bird nest. Masaya niyang hiniling kay Zhao Xion na subuan siya. Pagkatapos, nagpabebe siyang sinabi kay Zhao Xion na buntis siya. Nang malaman ni Zhao Xion na magiging ama na siya, agad siyang nasabik at hindi alam ang kanyang sinasabi. Ang dating cold-hearted na si Zhao Xion ay parang isang baliw na bata ngayon, kaya Gihi para mas maalagaan siya. Nagpa siya si Zhao Xion na manirahan si Sujinbe sa kanya. Kinabukasan, habang namimili ang dalawa, nakita ni Sujinbe ang isang peres ng high heels. Agad siyang tumigil sa paglalakad, ngunit pagkatapos ng kanyang pagbubuntis, hindi na siya pinapayagan ni Zhao Xion na magsuot ng mga ganitong bagay. Hindi inaasahan na ang isang matamis na honey ni Sujinbe ay kaagad pabago sa kanya bilang isang wife-obsessed na tao. Nagdala ang manager ng maraming script para pagpilian ni Sujinbe. Maaari na lang niyang sabihin sa manager na baka hindi siya makapag-film sa loob ng isang taon. Nagulat ang manager at dali-daling tinanong siya tungkol sa sitwasyon at saka lang niya nalaman na hindi pala nagpunta si Sujinbe sa ospital para magpatingin. Lahat ay batay lang sa sarili niyang hula, kaya sinabihan niya siyang pumunta sa ospital para kumpirmahin. Ang resulta ay nagpakita na hindi pala buntis si Sujinbe. Ang resultang ito ay nagbigay ng kaunting pagkadismaya sa kanilang dalawa. Nag-propose si Zhao Xion kay Sujinbe. Gusto lang niya magpabebe ng kaunti, kaya nagsinungaling siya na wala siyang intensyon na magpakasal ng maaga. Ngunit hindi niya inaasahan na sineseryoso ni Zhao Xion. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip ng isa-ki-isa, kaya ang kasal ay pansamantalang natigil doon. Hanggang sa biglaang namatay ang asawa ng Dian, napagtanto ni Zhao Xion na maikli lang ang buhay. Dapat niyang pahalagahan ang oras na kasama ang kanyang minamahal. Masayang tiningnan ni Sujinbe si Zhao Xion. Matagal na siyang handa na maging si Aref Zhu. Naghawak kamay ang dalawa at tumakbo papunta sa Civil Affairs Bureau. Naaalala pa niya ang bawat sandali mula nang magkakilala sila. Ang sandali na natanggap nila ang kanilang marriage certificate. Iyan ang pinakamagandang anyo ng pag-ibig. Mahigpit na nagyakapan Zhao Xion at Sujinbe at nangko sa isa't isa. Mula ngayon, magkasama na sila isang bahay, 3 kainan, 4 na panahon at di maghihiwalay magpakaanman. Nagtatapos ang pelikula at ngayon paalam at hanggang sa susunod na mga video. Salamat sa lahat sa panonood. Bye-bye!